Magandang araw! Ngayong araw ay panibagong aralin na naman ang ating tatalakayin at bibigyang pansin. Pero bago yun, nais kong tingnan nyo ang larawan at inyong sabihin kung ano ang nakikita ninyo sa larawan. Tama, ang nasa larawan ay isang tulay. Isang tulay na nag-uugnay sa dalawang magkabilang lugar. Sa ating wikang Filipino, meron din tayo mga tinatawag na pang-ugnay upang maging maganda at makabuluhan ang pagsasalaysay. At meron tayong tatlong uri ng pang-ugnay. Ito ay ang pangatnig, pang-ukol at pang-angkop. Ngayon ay isa-isahin natin at bigyang pagpapakahulugan ang bawat isang uri ng pang-ugnay. Ang pang-ugnay sa wikang Ingles ay tinatawag din nating mga cohesive devices. Ang pang-ugnay ay ang salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang unit sa pangungusap. Maaaring ang unit na ito o ang dalawang unit na ito ay salita o word, parirala o phrase, o kaya naman ay sugnay o clause. Sa pamamagitan ng pang-ugnay, napagaganda natin ang mga pangungusap. Ang unang uri ng pang-ugnay ay ang pangatnig o sa English, ito ang tinatawag nating conjunction. Ito ay ang salita o katagang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay na pinagsusunod-sunod sa pangungusap. At ang mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod: pati, subalit, sana, saka, ngunit, maging, o, kung, dahil sa, ni, bago, at, sapagkat, at upang. Iyan ang mga halimbawa ng pangatnig o conjunction. Tingnan natin ang mga halimbawa. Sa unang halimbawa, ang langis at tubig ay hindi mapagsasama. Ang langis at tubig ay parehong salita na ginamitan ng pangatnig na at. Pangalawa, ang paglalaba ng damit at paglilinis ng bahay ang kanyang hanap buhay. Sa pangalawang halimbawa, ito ay nagpapakita ng parirala, dalawang parirala. At ang pangatlong halimbawa ay ang bunsong si Crisanto ay mahusay magpinta at panganay na si Maricel naman ay mahusay umawit. Ito ay halimbawa ng sugnay. Dalawang sugnay na ginamitan ng pangatnig na at. Ang pangalawang uri ng pang-ugnay ay ang pang-angkop o sa English, ito ang tinatawag nating ligatures. Ito ay ang salitang nag-uugnay sa panuring at sa salitang tinuturingan nito. Ang na at G ang dalawang itinuturing na pang-angkop sa Filipino. Tingnan natin ang wastong gamit ng pang-angkop. Ang na ay ginagamit kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig. Masarap na ulam, mainit na sabaw. Pansinin na ang salitang masarap, ang nasa huli ay titik P. Ang titik P ay isang katinig o consonant sa English. Ganon din sa mainit. Ang titik T ay consonant. Samantalang ang titik G naman o ang G ay ginagamit kapag ang salitang dinurugtungan ay nagtatapos sa titik N. Halimbawa, maruming bata, masunuring bata. Tingnan natin ang salitang masunurin. Ito ay nagtatapos sa titik N, kaya naman ang idinagdag ay ang G. Ito ang halimbawa ng pang-angkop. Ang pangatlo at huling uri ng pang-ugnay ay ang pang-ukol o preposition. Ito ay ang mga kataga o salitang nag-uugnay sa isang pangalan at sa iba pang salita sa pangungusap. Ang mga halimbawa nito ay ng, ni, nina, kay, kina, laban sa, laban kay, ayon sa, ayon kay, para sa, para kay, alinsunod sa, alinsunod kay, hinggil sa, hinggil kay, tungkol sa, tungkol kay.
Pansinin natin ang mga halimbawa. Una, bagong damit ay para kay Lita. Para kay. Ang kanyang talumpati ay para sa karamihan. Para sa. Marami siyang ikinuwento tungkol sa pagpapalago ng negosyo. Tungkol sa. Yan ang mga halimbawa ng mga pang-ukol o preposition. Ngayon ay upang maging mas maliwanag sa inyo ang gamit ng pang-ugnay, susubukin natin ang inyong talas at ang inyong talino sa mga pagsasanay. Kunin na ang inyong kwaderno at ang panulat at sisimulan na natin ang pagsasanay. Ang panuto ay tukuyin ang mga pang-ugnay sa pangungusap at pagkatapos ay sasabihin natin kung anong uri ito ng pang-ugnay. Ito ba ay pangatnig, pang-ukol, o di kaya na may pang-angkop? Handa na ba ang lahat? Kung handa na, simulan na natin. Para sa unang bilang, naglilinis siya habang nakikinig ng radyo. Alin kaya sa pangungusap ang pang-ugnay at anong uri ito ng pang-ugnay? Ang pangalawang bilang ay ayon sa balita, patuloy na tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19. Alin sa pangungusap na ito ang pang-ugnay at anong uri ito ng pang-ugnay? Para sa bilang 3, laganap sa buong mundo ang sakit. Kaya naman, pinaahalahanan ang lahat na magpalakas at ingatan ang kalusugan. Alin sa pangungusap na ito ang pang-ugnay at anong uri ito ng pang-ugnay? Para sa pang-apat na bilang, para sa kaligtasan ng mamamayan, iminungkahi ng IATF na palawigin ang lockdown sa buong bansa. Sa pangungusap na ito, alin ang pang-ugnay at anong uri ito ng pang-ugnay? At sa panghuli, hindi pumasok sa paaralan si Nelia dahil sumakit ang kanyang ngipin. Alin sa pangungusap na ito ang pang-ugnay at anong uri ito ng pang-ugnay? Ngayon ay alam kong nasagutan na ninyo lahat ang mga pagsasanay, kaya naman ito na ang panahon o oras para sa pagwawasto. Ang unang bilang, ang pang-ugnay ay habang at ito ay pangatnig. Sa pangalawa, ayon sa at ito ay pang-ukol. Sa pangatlo, at ang pang-ugnay at ito ay pangatnig. Sa pang-apat, para sa ang sagot at ito ay pang-ukol. At panglima, dahil ang pang-ugnay at ito'y halimbawa o uri ng pangatnig. Kaya naman maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!